Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Sa ngayon po, unti-unti nang lumalayo sa ating kalupaan po dito sa may extreme northern Luzon, ang Typhoon Francisco. Huli po itong namataan kanina alas 4 ng hapon, 320 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Patuloy din ang paghina nito from 140 kph kaninang tanghali, 130 kilometers per hour na lamang po ngayong hapon. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 160 kilometers per hour. At kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Yung direktang epekto ng hangin at ulan, dulot ng Bagyong Francisco, affected pa rin po dito sa may malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo na itong eastern portions of Batanes and Cagayan. Affected din po ng outer rain bands ng bagyo, itong natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, maulap na kalangitan, paminsan-minsan din po ang mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon at dito rin sa Western Visayas, asahan naman yung mga kaulapan at paminsan-minsan din mga pag-ulan overnight. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon or hanging habagat. So nakikita natin dito sa ating latest satellite animation, maulap ang kalangitan over Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Western Visayas at maging sa Negros Island region. At sasamahan din po yan ng mga kalat-kalat na ulan, lalo na dito sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Diyan po may pinakamalalakas sa mga pag-ulan overnight. Mataas ang chance na magtataas tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings throughout Luzon and Western Visayas. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan lamang or pagkidlat, pagkulog. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahang unti-unti nang lalayo ang bagyo. Ang Bagyong Francisco lumilihis na po ng direksyon sa susunod na 24 oras at posible na rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility patungo po dito sa Southern Islands of Japan sa may Ryukyu Islands. At nakikita natin yung kabuuan ng bagyo, nasa around 700 to 750 kilometers pa rin po, diametro po ito. So ibig sabihin sa mga susunod na oras, mahagip pa rin yung ilang bahagi po ng extreme northern Luzon ng malalakas po na hangin. Dahil dyan, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes at dito rin po sa may northeastern portion ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, mga ilang oras pang magkakaroon ng mga pabugso-bugsong hangin doon and by possible po na i-lift or tanggalin na natin yung wind signals sa mga lugar po na ito. Pagdating naman sa lakas ng hangin sa ibang lugar sa ating bansa, yan po ay dahil naman sa southwest monsoon or hanging habagat na ini-enhance ng Bagyong Francisco. Asahan pa rin po most of Luzon and Visayas magiging medyo mahangin, gayon din sa Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Habang most of Luzon pa rin po, including Metro Manila, medyo panghangin pa rin dahil sa habagat. Gayon din sa Panay Island, Negros Occidental, at Northern Samar. Then pagsapit po ng Friday, malaking bahagi pa po ng Luzon na magkakaroon ng mga pabugso-bugsong hangin, dulot pa rin po ng southwest monsoon. So walang direktang epekto from any bagyo. Pagsapit naman po sa mga pag-ulan na asahan pa rin natin, hindi lang sa susunod na 24 oras, kundi maging hanggang sa makalabas po itong si Bagyong Francisco hanggang sa weekend, magkakaroon pa rin po tayo ng significant na mga pag-ulan dahil sa hanging habagat. So yung Batanes, within 24 hours na lamang po yung direktang effect nitong si Bagyong Francisco hanggang 100 millimeters na dami ng mga pag-ulan. Habang dito naman sa western sections ng southern o ng Luzon and Visayas, posible po yung 50 to 100 millimeters na dami ng mga pag-ulan. Kabilang na po dyan ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Inuulit natin, mataas yung chance na magtataas po tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. At kapag meron tayong hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan, in a 24-hour period, mataas ang chance na ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung malapit po sa mga ilog at possible din po yung pagguho ng lupa or landslides sa mga bulubundukin po na lugar. Pagsapit bukas ng hapon hanggang sa Friday afternoon, ito yung time na nakalabas na po ng PAR na sa may Ryukyu Islands na po itong minomonitor natin na si Bagyong Francisco. Pero nandyan pa rin po yung epekto ng hanging habagat at pinakamalalakas pa rin dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inuulit natin, mataas ang tsansa po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon, knowing na rin na ilang araw po na nagkakaroon ng mga pag-ulan na malalakas. Mataas yung banta po ng mga landslides sa mga mountainous areas. At pagsapit po bukas, asahan pa rin po yung kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms
sa Batanes dahil po sa outer rain bands ni Francisco, at sa may Central Luzon or rest of Central Luzon, NCR or Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas and Negros Island Region. Magbaon pa rin po ng payong bukas, aasahan pa rin yung mga pag-ulan dulot po ng southwest monsoon. At pagsapit po ng Friday afternoon to Saturday afternoon, mas malayo pa yung bagyo sa ating kalupaan pero andyan pa rin po yung habagat at mas dadami pa po yung mga lugar na posibleng magkaroon ng significant na ulan. Asahan po, simula po Friday afternoon, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, magkakaroon pa rin ng paminsan-minsang malakas na ulan. Ganyan din sa may Cavite and Batangas, lalo na yung mga facing dito sa may Manila Bay and West Philippine Sea. So kung meron po tayong napapansin na kakaibang pagbaha o pagtaas ng level ng tubig, makipag-ugnayan din sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Samantala, pagsapit po ng Friday, meron pa rin kalat-kalat na ulan at thunderstorms. Dito pa rin po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon and Mimaropa, Metro Manila, Western Visayas, at maging sa may Negros provinces. Pagdating naman po sa taas ng mga pag-alon, tinanggal na natin yung gale warning dito po sa may extreme northern Luzon, pero dahil meron pang wind signal number 1 doon, possible na meron pa ring sea travel suspensions. But expect na po natin, unti-unting bababa yung ating level, yung taas ng mga pag-alon dito sa may northern Luzon, hanggang 4 meters dito sa may Batanes, dito naman sa may Cagayan Valley, sa may eastern side, 1.5 to 3.7 meters, or hanggang isa't palapag po ng gusaling taas ng alon. Other areas, posibleng umabot sa 2.5 metro, lalo na sa may West Philippine Sea, lalo na kapag malalakas yung mga pag-ulan at mayroong mga thunderstorms. At yung update naman natin dun sa ikalawang bagyo na monitor natin sa labas ng PAR, ito po ay tropical storm pa rin na may international name na Higos, huling namataan kaninang alas 3, at 1,975 kilometers silangan po ng Central Luzon. Meron pa rin taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos west-northwest or palapit sa ating area of responsibility at 20 kilometers per hour. Based sa ating latest satellite animation, walang direktang epekto pa ang bagyo sa alinmang panig po ng ating bansa. At base rin sa ating latest track pa rin po, ito po yung pinakita natin kanina pang tanghali. Within the next 24 hours, inuulit natin, magpapatuloy ang hilagang kanlurang movement po nito, no? Hanggang sa makapasok po ng ating area of responsibility bukas ng gabi. So sa mga nagtatanong po, mauunang lumabas itong si Bagyong Francisco palabas ng PAR, saka papasok after a few hours itong si Bagyong tatawagin nating Gardo, no? Si Gardo yung magiging pangatlong bagyo for June at pang-7 naman for 2026. At sa mga nagtatanong din po, no, kung meron nga bang Fujiwara effect, ito yung parang nagsasayawan po na dalawang bagyo, no, dahil nakikita natin medyo magkakalapit po sila sa isa't isa, no, the moment na pumasok ng PAR itong si Gardo. So far maliit pa rin po yung tsansa dahil hindi pa rin ganun kalakasan itong ikalawang bagyong tatawagin nating Gardo. Then based po sa ating latest track, pagpasok niya ng PAR, lilihis po ng direksyon, kikilos pa northward, saka lilihis ng direksyon pa northeastward, palayo agad ng ating kalupaan. So lalabas na po siya Friday ng umaga or Friday ng tanghali at walang magiging direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa.